So what's up? Magandang araw sa inyo. Ayan. So ngayon, andito na naman ako and ngayon kakaiba yung magiging topic natin. I'm just only want to share my experience. So hindi mo na to love advice but this is my experience about sa isang nagtanong nating subscribers. Okay, so hindi lang naman lalaki, hindi lang naman babae yung ating subscribers dito. Merong third gender or yung mga gays, LGBT na nagtatanong din dito. And syempre, kailangan din natin silang i-welcome dito sa channel natin at bigyan ng kasagutan yung kanilang mga katanungan. So at this moment of time, mga kamamay, merong isang bading or gay na nagtanong. So sa akin, "Sir, may experience ka na ba sa isang gay na katulad ko?" Ayan, so syempre, igagalang natin and ating irerespeto yung kanyang kasagutan, ang kanyang katanungan at bibigyan natin ng kasagutan. So bago natin nasagutin yan, please click the subscribe button and notification bell if ever na nagugustuhan nyo yung mga love advice na ginagawa ko. So hindi lang love advice yung aking ginagawa dito and syempre sinasagot ko rin yung inyong mga katanungan. Okay, so kung napindot nyo na yung subscribe button, maraming salamat mga kamamay and simulan na natin ang magiging topic natin ngayong araw na to. So yun nga, ang tanong niya is, "Sir, may experience ka na ba sa kagaya kong gay?" Okay, so sagutin natin to. So sir, ito yung experience ko pagdating sa ganyang gay. So nung araw, kasi ako po ay 30 years old na ngayon. So nung araw kasi, nung mga 18, 20s hanggang 25, yan. So dati po kasi, madalas akong isinasali sa mga bikini open, sa mga contest, yung mga ganyan. Basta yung competition na kung saan is combination ng itsura, katawan, and syempre yung brain o yung talino. So, sumasali ako dyan at sinasali ako ng aking mga kaibigan. So, yung nagiging handler ko is LGBT groups or yung mga bading or yung mga gays, okay? So, sa kasasali ko sa mga ganyang klase ng competition, sa mga ganyang klase ng events, okay? Like fiestas or yung mga events na Mr. and Miss, mga ganyan, o kaya naman is Mr. Batangas, Mr. Padre Garcia, yung mga ganyan na sinasalihan ko dati nung araw, nung ako ay 20s pa lang hanggang 25, ayan. So, yun nga, mga nagiging handler ko is mga gays. So, yung iba nga na nagiging handler ko is mga transgender. Okay? So, mga mukha talagang babae na mas maganda pa talaga sa literal na babae. So, hindi mo mahahalata sa kanila na sila is mga lalaki, mga transgender. So sobrang ganda. Yun nga lang, retokada sila. Kasi nga, nagpapalagay sila ng papaya. At the same thing, parang pinapalitan yung kanilang pechay ng pechay din talaga. Ayan. So, ngayon, kapag ako'y sumasali sa ganyan, syempre, hindi na pipigilan na mag-overnights, na naabuti ng gabi sa isang lugar, doon na nakakatulog, doon na natutulog, kasama yung mga gays, kasama yung mga LGBT groups. Okay? So, lalong-lalo na kung malayo yung pupuntahan, yung dadayuhan. Okay? Kasi hindi lang naman kalapit barangay eh. Yung iba talaga, lumuluwas pa kami para lang maki-join sa competitions doon, maki-join sa events doon. Okay? So, nung araw kasi, meron din ako mga nakukuhang awards. Hindi naman nila ko ilalayo kung putyo-putyo tayo, di ba? So, yun nga, merong time na kasama ko yung LGBT groups na hindi ko naman masyado pang kilala kasi nga, doon lang kami nakita-kita. Sila daw yung handler namin, sila daw yung handler ko. Then, magandang gay, magandang babae. So, transgender, hindi mo talaga maakalain na gay. Okay? So, talagang may papaya. Sabi niya, may tilapia daw siya o kung ano man yun. So, yun nga, natulog kami doon. Nag-inuman muna. Sabi niya sa amin, mga kasamahan ko, "Umiinom ba kayo? Baka po pwedeng uminom tayo kahit konti lang, pampatanggal lang ng pagod." Okay? So yung mga kasama ko, umuo. Tapos ako naman, sabi ko,
Ako, hindi masyado. Hindi masyado. Kasi on that time, mas focus ako sa pagpapaganda ng katawan. So, ako talaga is body conscious dati. Nag-gym ako dati. Tapos, pinipili ko talaga yung kinakain ko. Tapos, on that time, sabi nila kung umiinom daw ako. Sabi ko, siyempre, nahiya na rin ako. Sige, iinom din ako pero konti lamang. So, at that moment of time, tumagay ako, uminom ako. At tumagal yung usapan, nakailang bote. So ngayon, yung mga kasamahan ko sa pageant, maagang nalasing, nakatulog. Tapos ako, medyo naman ako sa alak medyo hindi naman ako masyadong sensitive kahit makailang bote, okay lamang. Pero iniiwasan ko ngayon hanggat maaari kasi nga body conscious ako. Tapos, yung mga gays na nandun, hindi rin pa sila tinatamaan ng alak. So, pare-parehas kami. Tapos yung isa doon, niyayaya ako na mag-CR daw, sasamahan daw niya ako. Then sabi ko, hindi naman ako comfortable na may kasamang umihi na ganyan, lalo na't mukhang babae. Sabi ko, ako kaya ko namang umihi. Tapos nung tutulog na kami, sabi niya, kung meron daw akong experience sa kagaya niya. So baka daw po pwede na ganito, ganyan. So kinakausap niya ako, siguro akala niya sobrang lasing ako, Tapos ino-offeran niya ako ng pera. Sabi niya bibigyan daw niya ako ng pera about sa pagiging magkaibigan namin, mga ganyan-ganyan. So magkaibigan daw kami dahil di mabait ako. So ito daw yung pinaka pakonsuelo niya dahil sa friendship namin. So maya-maya nag-offer siya ng something na alam niyo na siguro kung ano man ang kailangan ng isang gay na ganyan. Sabi ko, wala akong experience pa sa ganito. Tapos, sabi niya, susubukan lang daw namin. Then, pumayag ako. So, they start na hawakan yung aking legs, ang aking kamay, ang aking katawan. Then, sa bandang huli, nung parang kikis na yata siya, pinigilan ko siya. Sabi ko, hindi ko kaya yung ganitong klaseng experience. Hindi ko kaya na isipin na ikaw, lalaki ka, kahit balibalik ta rin Kahit balibalik na rin ng mundo, pagka alam ko talagang babae, lalaki, transgender, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sabi niya, susubukan lang daw. Sabi ko naman, sinubukan naman natin, pero hindi ko talaga kaya. Pero touch pa lang naman yung nangyari noon, pero wala pang nangyayari na kung anuman. So, tinigilan ko na, in-stop ko na. So, yung transgender naman na gay, may respectful naman siya. So, kung ano yung sinabi ko, is tinigil naman niya. Okay? So, sa madaling sabi, mga kamamay, hindi ko pa na-try talaga na magkaroon na experience sa isang gay na ganyan. Muntikan pa lamang pero napigilan ang sarili ko ng sarili ko. At hindi ko kaya Hindi ko feel at hindi ko ma-feel yung ganong sensation through my gender. Okay? So, siguro sa opposite gender po pwede sa babae, pero sa parehas na gender, hindi ko po kaya. Pasensya na sa mga gays, pasensya na sa ibang nanonood dito, pero just only sharing my experience. And syempre, dahil nga, nirespeto natin yung kanyang katanungan, sinagot natin ng buong respeto rin. So, yun lang mga kamamay, ang aking naging experience about sa mga gays na yan. Muntika na, pero hindi naman natuloy. So, sa mga naka-experience na dyan, na magkaroon ng relasyon or magkaroon ng something experience sa mga gays, comment nyo naman sa baba. Kasi kahit ako, hindi ko pa alam at may mga gays na nagtatanong at kahit yung hindi mga gays nating subscribers nagtatanong kung bakit ganon o kung ano mang experience sa mga ganon. So, i-comment nyo naman sa baba and syempre, pag nabasa ko yan, makakatulong yan sa amin na kulang pa sa experience about sa ganyan. So, yun lang mga kamamay. Salamat sa panonood and see you for our next vlog. Paalam.